ang paghahari ng tao or kingship of men is being characterized by decades. Sabi nyo nga, decade. Yung tinatawag na decadent government o yung decadent na pamahalaan o pamumuno. Pag sinabi natin decade, andyan po yung kasamaan. Andyan po yung krimen, pagpatay, pagdanak ng dugo, yung tinatawag na immoralidad. Halimbawa po na si King Kilugua. Okay? Si King Kilugua, isa siya sa mga naging emperor sa panahon po ng Roma. Actually, sa panahon po ni Jesus, naging emperor din po siya. At sa panahon po ng mga apostol. Grabe po itong emperor na ito. Bakit? Kasi kung sino po yung mapagtripan niyang babaeng gahasahin, gagahasahin niya. Amen? Kapag nataypan ka, gugustuhin ka niya, gagawin ka niyang koleksyon ng mga babae nung panahon po na yun. Actually, maging tatlo po niyang kapatid ng mga babae ay pinagbubuntis po niya. Grabe to. Ang sarap ni KMJS. Kaya dito makikita niyo po, no, yung kanyang pagkahari, mga kapatid, tawag po dyan is decadent government. Mga kapatid, ano, puno ng chaos, puno ng kabuluhan, walang kapayapaan, pagdanak ng dugo, okay? Nung panahon po na yung tawag po doon, decadent government. At yun yung isa ng mga karakteristik ng paghahari ng tao. Pangatlo, yung tinatawag natin decline. Pag sinabi natin decline, lagi nyo pong tatandaan ang paghahari o yung government ng tao, yung kingship ng tao, meron niyang hangganan. Amen po ba? No matter how long and how strong the government, it always temporary. Yung posisyon, yung pag-upo sa pamahalaan, yung kapangyarihan, may hangganan po yan. Amen? Unti-unti yan mawawala, unti-unti yan nanghihina. And lastly, isa sa nakita ko na karakteristik ng kingship o government ng tao, so merong downfall. Sabi nyo nga downfall. Pag sinabi natin downfall, yung pagbagsak, kahit pag-aanong kamighty o makapangyarihan ng isang kingdom, tandaan nyo, bumabagsak din po yan. Parang aibag nyo. Amen? Nabagsak din po talaga yan. Halimbawa po na ay ang bansang Greece. Dati po yung tinatawag natin Greek Empire, kung kayo po ay nag-aaral sa school, pinag-aaralan sa English yan, yung Greek Empire. At before, ang Greek Empire po is one of the most powerful na empire nung panahon po nung una. Pero makikita niyo po, di ba kaya sa Greek Empire, kung nanonood kayo, mahilig kayo manood ng mga Spartans, yung 300s, Greek Empire po yan galing. Kaya sila powerful